Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nahaharap sa patong-patong na kaso ang isa sa very controversial senator ngayong taon na walang iba kundi si Risa Hontiveros. Ito nga ay kinumpirma mismo ni Atty. Ferdinand Topacio kung saan ay ayon sa kanya ay hindi lang isa kundi 2 hanggang sa 3 kaso ang kakarapin ng sabing senadora matapos ang di umano'y May 3 kaso pala siguro ng Hontiveros. pag-i-evento sa Senate Blue Ribbon Committee ng mga kwento na wala naman daw di umano katotohanan. Dagdag pa di umano ni Atty. Ferdinand Topacio ay gagawin di umano nila ang lahat ng kanilang makakaya at hindi di umano nila palalampasin ang tila ginagawang paninira ng nasabing senador hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa reputasyon na din ng ilang mga executives ng Pharmaly Pharmaceutical Incorporated. Panata di umano na marami sa ating mga kababayan lalong-lalo na mga solidong tagahanga ni Bongbong Marcos Jr. at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ito na nga daw di umano ang buwelta ng taong bayan sa lahat ng di umano'y kasinungalingan ay pinamamalita ng mga bayarang media sa pamamagitan ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan ay dito nagsimula ang di umano'y paggagupit o panggigipit na sabing senadora at tila pagbabayad pa ng ilang mga tao para maidiin lamang daw ang gobyerno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte maging ang ilang mga executives ng Pharmaly Pharmaceutical Incorporated na siyang nakatuwang ng pamahalaan sa pagbili ng Personal Protective Equipment or PPE or PPE para sa mga Pilipino. Ito ang mainit na balita ang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nahaharap nga di umano ngayon sa patong-patong na kaso ang di umano'y isa sa very controversial senator ngayong taon na walang iba kundi si Risa Hontiveros matapos nga di umano kumpirma ni Kasama kayo ito yung PhilHealth na sinasabing kasama daw siya ron sa anomalya na yun. Hindi ko lang sinasabing katotohanan yun guys. Kumbaga, nabibigyan kasi natin ng reaction yung mga part na yun about sa PhilHealth na kasali daw si Hontiveros doon sa PhilHealth na yun. Anomalya ron. Malamang siguro kasama yun. 3 case daw to eh. Atty. Ferdinand Topacio na ang kaso na kanyang isinampa ay siya na di umano magsisilbing mitya ng lahat ng pagpapatunay na kung saan ay may binayaran si Senadora Risa Hontiveros ng mga tao para siraan ang pamahalaan maging sirain din ang reputasyon ng ilang mga high-profile executives ng Pharmaly Pharmaceutical Incorporated. Dahil nga sa naging balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ang natuwa at ayon pa sa kanila ay sa wakas ay mabibigyan na daw di umano ng leksyon na nasabing senadora na siyang naging dahilan ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa ating mahal na bayan. Ayon pa sa naging full report na nilabas ng Inquirer.net sa kanilang official website, from Inquirer.net, Pharmaly employee files cases versus Hontiveros for alleged sedition, perjury. Manila, Philippines, an employee of the Belaguer Pharmaly Pharmaceutical Corporation has filed complaints against Senator Risa Hontiveros for supposedly committing sedition and perjury when she presented a witness who now allegedly admits to being bribed and ordered by the legislator. In the complaint filed before the Office of the Ombudsman on Wednesday, a certain Jaime Vegas claimed that Hontiveros bribed or VG Almera, who appeared before the Senate Blue Ribbon Committee last September 24 to testify against Pharmaly, which is being probed for allegedly overpricing pandemic supplies sold to the government. According to Vegas, Hontiveros only presented the witness as she was seeking to solicit support against President Rodrigo Duterte's administration. Vegas also included the testimony of Almera, who now claims that he was bribed by the senator and he complained. Lately, Senator Hontiveros and Atty. Becca Elma were
persuading this witness to testify against Pharmaly Pharmaceutical Corporation in exchange for cash amounting to 20,000 pesos, and if they refuse, he would not get any cash. Vega stated in the 15-page complaint, the objective of Senator Hontiveros was to bring the government down by portraying that this government is corrupt and to solicit support from the general public to race against the Duterte administration. He added, but Hontiveros said that the compliant is lawful. Holding public official accountable is not rising publicly to tumultuously against the government, the senator said at the press conference on Wednesday. It can be recalled that Hontiveros' witness told the Senate panel that he was instructed by the Pharmaly official Crisel Grace Mago to change the expiration dates of the face shield, which Mago eventually confirmed in the bombshell testimony before senators, but Pharmaly subsequently claimed the witness was being bribed by the Hontiveros, an allegation the senator vehemently denied. Witness Almera and the previously maintained that Hontiveros did not bribe him to make the demanding testimony against Pharmaly. However, according to Vegas, Almera was only able to contact Hontiveros through her Facebook page as he sought medical assistance for her child. On succeeding days, VJ showed to us, together with other co-workers, and his screenshot of the transaction showing that the office of the Senator Risa Hontiveros sent him money through GCash. We were glad about the matter. That was our initial reaction. Vegas explained that the reason why VJ was tempted to falsify, unlawfully and wrongfully implicate PPI was that he needed the money from Senator Hontiveros' office. VJ needed the 20,000 pesos to buy medicine for his sick child, he added. Aside from the sedition, the perjury complaints, Hontiveros was also slapped with the compliance for offering false witnesses and for supposedly violating Republic Act No. 6713 of the Code of the Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Pharmaly remains at the center of the Senate's investigation on the beneficiaries of the Department of Health's COVID-19 funds last year, amounting to 67.34 or 32 billion pesos. This was after the revelation that over 8.6 billion pesos of the funds transferred by the DOH to the procurement service of the Department of Budget and Management, PSDBM, went to Pharmaly, and even if the firm only has a small paid-up capital of 625,000 pesos. And sa naging official report na ito na nilabas ng Inquirer.net sa kanilang official website, ay talaga namang madadagdagan ang kasong isinampa ng viral lawyer na walang iba kundi si Atty. Ferdinand Topacio. Ayon pa sa kanila, tunay nga doon na hindi natutulog ang katotohanan dahil mabibigla na lamang daw ang nasabing senadora at pagbabayaran nito ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Matatanda na pinag-initan na marami sa ating mga kababayan ang nasabing senadora matapos nga di mo niyang takutin ang diin ang Pharmaly or Pharmaly Pharmaceutical Executive na si Crisel Mago or Crisel Mago na siyang di umano'y naglabas ng buong katotohanan patungkol sa pagbabayad ni Hontiveros sa mga taong magdidiin sa kanila maging sa pamahalaan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang ineng at komento sa mundo ng social media. At ayon nga sa kanila ay talaga naman daw na well-deserved sa mga kasong isinampa ni Atty. Topacio at paglalabas ng mga star witnesses na lahat ng kanilang nalalaman patungkol sa mga panunuho na ginawa ni Risa Hontiveros para tila idiin ang gobyerno sa samot-saring akusasyon na wala naman daw ang katotohanan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, please comment it down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din ang video ito. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.